Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganda umaga po naman po. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng kapanganakan ng Panginoon, ang napiling tema ng ating parokya sa Peña, ang Pasko ay pag-asa. Na kung saan makikita natin, ang pag-asang ito ng Pasko ay may mukha, may pangalan. Kaya sa umaga ng Kapaskuhan, inanayahan po tayo bilang simbahan na tumingin sa isang bagay na payak, ngunit napakalalim ng kahulugan. Isang sanggol. Hindi isang Superman. Hindi bilang superhero. Hindi bilang businessman na mayaman at makapangyarihan, kundi ang mukha ng pag-asa, isang bata, isang sanggol. Wala na ang mga anghel na nagsisiawitan sa kalangitan. Umuwi na ang mga pastol na nagmamadali noong gabi. Tahimik na umaga at isang bagong silang na bata ang siyang ating matutunghayan. At gayon paman, malinaw ang pahayag ng ating ebanghelyo. Ang salita ay nagkatawang tao. At ang salitang ito, nanirahan sa piling natin. Hindi po isang prinsipyo o ideya ang isinugo ng Diyos. Hindi lamang basta simpleng mensahe, kundi ang kanyang isinugo, ang kanyang sarili, ang kanyang anak. Kaya nga po ang Pasko ay hindi lamang isang pagdiriwang. Ang Pasko para sa ating mga Katoliko ay pag-asa na nagkatawang tao. Maraming marahil sa atin ang magsasabing, naniniwala pa rin ako sa Diyos, pero Father, pagod na ako. Pagod sa maraming problema na paulit-ulit. Pagod sa mga dasal na parang hindi napapakinggan. Pagod sa maraming pag-asang sinubukan, pero patuloy na nabibigo. Kung kaya nga po, sinagot ng Paskong ito ang ating maraming kapaguran. Hindi po dumating ang Diyos upang ipaliwanag bakit tayo may problema. Hindi po dumating ang Diyos upang bigyan ng solusyon ang ating bawat paghihirap upang ito'y ating maiwasan. Sa halip, dumating ang Diyos upang tayo ay pakisamahan. Isang Diyos na nakisama, isang Diyos na nakihati, isang Diyos na pumarito upang kanyang maranasan din ang bawat hirap at sakit na ating pinagdaraanan. Kung kaya nga po, ipinanganak ang anak ng Diyos bilang isang mahirap. Kung tutuusin, pwede po niyang piliin ipanganak bilang mayaman, may impluwensya. Pero pinili po niyang ipanganak ang kanyang bugtong na anak sa isang sabsaban. Mahirap. Ipinanganak sa isang pamilyang maraming alalahanin. Ipinanganak sa mundo na marami ang pinagdaraanan. At ang pagparito ng Diyos upang tayo pakisamahan, iyan ang pag-asa na ating ipinagdiriwang. Ang pag-asa po ay hindi kawalan ng dilim. Ang pag-asa ay ang Diyos na piniling manatili, makisama sa piling natin. Kaya nga po, pansinin ninyo, hindi siya dumating bilang isang makapangyarihang superhero na kaya tayong maging gawing malaya sa lahat na nagpapahirap. Kundi dumating siya bilang isang sanggol, mahina, kinakailangang alagaan, pakainin, palakihin, at alagaan. Bakit? Dahil ang tunay na pag-asa ay hindi po yung nananakot. Ang tunay na pag-asa ay nag-aanyaya. Ang tunay na pag-asa, hindi marahas, kundi banayad. Marami sa atin ang dumalo sa misa ngayong umaga na may dalang mabibigat na pasanin. Alalahanin sa pamilya, takot sa kanilang kalusugan, pagkabahala sa kanilang kinabukasan,
mga sugat at sakit na hinahanapan natin ng solusyon. Pero hindi po sinasabi ng Diyos sa atin, o ngayong Pasko, aayos na ang lahat. Kung sinasabi niya sa atin, ngayong Pasko, hindi ka mag-iisa. At ito ang pag-asa na kanyang ipinagkakaloob sa atin. Isang pag-asang hindi nagbabago. Isang pag-asang hindi mawawala. Isang pag-asa na nananatili. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid dito sa Peña, nung nagbigay tayo ng mga ayuda, nung nagpa-Kris Kringle tayo, hindi naman yumaman yung mga parishioners natin. Hindi naman naging milyonaryo yung ating bawat tumanggap ng ayuda. Pero natitiyak ko, sa kabila ng isang napakalaking supot na kanilang tinanggap, kanilang naramdaman, naaalala pala ako. Hindi naman po nagbago yung sitwasyon ng mga nasunugan na naroon sa Ravenggar. Pero nung tumanggap ng hamon at tinapay kagabi, nalaman nila, Pasko talaga. Na kahit wala kaming tahanan, mayroong nakaalala na siyang aming pagsasaluhan. At ito po ang misyon ng ating simbahan. Bilang inyong kura paroko, hindi ko po kayang bigyan kayo ng maraming pera. Bilang inyong kura paroko, hindi ko po kayang bigyan kayo ng mga mamahaling ayuda. Isa lamang po ang misyon na naiisip ko, samahan kayo. At laging ipaalala, kahit pala hindi kami nasimba, naaalala kami ni Father. Kahit pala malayo kami sa simbahan, lagi niya kaming ibinibilang. At ito ang kahulugan ng pagdiriwang ng Pasko. Hindi lamang dito sa Peña Francia, kundi ang pagdiriwang ng Pasko ng bawat mananampalataya. Yung mga nagsimba ngayon na mayroong mabigat sa kalooban, sapagkat maraming alalahanin na panandalian munang iniwanan, sinasabi sa atin, may kasama pala ako. Hindi pala ako mag-iisa sa pagbitbit ng mga mabigat na ito. Hindi pala ako mag-iisa sa pagtahak sa mabigat na landas na aking nararanasan. Sapagkat iyon ang kahulugan at diwa ng Pasko. Isang Diyos na sinugo, isang anak na tumalima, hindi upang solusyonan ang lahat ng ating problema, kundi bigyan tayo ng pag-asa na kahit kailan, hindi tayo mag-iisa. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, mamaya lalapit kayong lahat sa Belen. Tutunghayan ng bagong silang na Diyos. Sa paglapit sa Belen, ilapit natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin. Ilapit natin sa Kanya hindi lamang yung maganda, kundi kahit pa yung mga bagay na ikinahihiya at pangit sa atin. Ilapit natin sa bagong silang na sanggol yung mabigat nating pasan-pasan, hindi lamang sa balikat, kundi sa loob ng ating kalooban. At sigurado, sasabihin sa atin ng batang sanggol, hindi ko man kayang solusyonan ng lahat, pero isa ang sigurado, sasamahan kita, hindi ka mag-iisa. Tunay na ang Pasko sa Peña ay Pasko ng pag-asa. At bilang isang pamayanan, bilang isang simbahan, harinawa yun po yung manatili sa ating isip at kalooban. Harinawa ang napasimulan, magpatuloy kahit tapos na ang panahon ng Kapaskuhan. Harinawa na kahit walang ayuda, basta mabigat ang pinagdaraanan, papasok ng simbahan. Sapagkat ang pangakong kayang ibigay ng bagong sila na sanggol, hindi lamang kapiraso ng hamon, hindi lamang ilang piraso ng canned goods, kundi ang kayang ipangako ng Diyos na bagong silang, kahit kailan, sasamahan kita. Sa pagpapatuloy ng ating pagninilay, magiging masaya ang Pasko sa Peña, hindi dahil wala tayong problema, hindi dahil marami tayong paayuda. Magpapatuloy ang pag-asa ng Kapaskuhan dito sa atin sa Peña, sapagkat ang bawat isa, hindi niya mararamdaman, ako'y nag-iisa. Masayang Pasko po sa inyong lahat.
Amen. Amen.